Pagbabayarin ko kayo ng mahal! Anita, gumising ka! Nananaginip ka! Ha? Nasaan ako? Nandito ka sa kwarto mo. Ayos ka lang? Tungkol na naman ba sa mga magulang mo ang panaginip mo? Oo, tungkol na naman sa nakaraan. Kahit sa panaginip, ayaw akong tantanan. Ay, halika nga rito. Mahigpit akong niyakap ni Beatrice para pakalmahin. Impit na lang ako na paiyak nang maalala ko na naman ang mapait kong nakaraan. Paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko kung hanggang kailan ko mararanasan ang bangungot na to. Manalig ka lang, magiging maayos din ang lahat. Salamat ha. Lagi ka nandyan para sa akin. Sana nandito din si Ate Melissa. Ipagdarasal ko na sana matakasan din ng ate mo ang Kuya Rafael para balang araw magkasama na rin kayo. Gabi-gabi kong ipinagdarasal na sana mangyari na ang sinasabi mo. Kung alam mo lang ang sobrang pag-aalala ko sa kanya. Oo nga pala, anong laman ng panaginip mo? Hindi ko pa rin siguro matanggap ang pagkamatay ng mga magulang ko nang dahil sa barang. Alam ko naman kukulam din naman sila pero tanging masasamang tao lang ang pinarurusahan nila. Napipilitan lang sila dahil sa mga taong inilalagay ang hustisya sa kanilang mga kamay dahil hindi maaasahan ng batas sa bansa. Hindi ko lang din lubos na maisip na yun din ang papatay sa kanila. Sino ang nasa likod ng nangyari sa kanila? Alam mo ba? Kinulam sila ng isang taong ang tanging hangad ay pansariling kapakanan lamang. Tanging nais niya, mahigitan ng kapangyarihan na meron ng magulang ko. Isang araw, umuwi na lang ang mga magulang ko na nanghihina at tila dinapuan ng malalang sakit. Tandang-tanda ko pa kung paano pahirapan ang aking mga magulang sa loob lang ng isang linggo. Ang mga uod na lumalabas sa kanilang balat, ang mga insektong tila kinakain ng lamang loob ng aking mga magulang at ang pagsusuka nila ng itim na dugo. Wala akong nagawa noong mga panahon na yon dahil binalaan nila ako na huwag akong makialam para hindi ako madamay. Mabuti naman at naikukwento mo na ang nangyari sa mga magulang mo. Paano nila natuklasan na ang taong yun ang nasa likod ng kanilang pagkapahamak? Isa yon sa mga kakayahan ng mga mangkukulam. Minsan, pati na rin ang mga albularyo. Madali nilang malaman kung sino nagpakulam o nagpabarang sa kanila. Ay, nakakalungkot ang nangyari sa mga magulang mo. Kahit siguro ako hindi matatahimik eh. Nung una akala ko hindi totoong mga ganyang bagay. Akala ko noon talagang kwento-kwento lang. Parang panakot lang. Wala akong nagawa kundi masdan ng araw-araw na paghihirap ng mga magulang ko. Nang mamatay sila, ang huling habilin sa akin ay wag daw akong gagante kahit anong mangyari. Inihabilin din ni Mama sa akin na wag ko na raw ipagpatuloy ang pinamana nilang kaalaman tungkol sa kulam. Ngunit hindi ko sila sinunod. Lalo ko pang inaralan tungkol sa kapangyarihang itim. Balang araw, gaganti ako sa mga taong may kagagawan ng pagkamatay nila. Hindi kaya mas maigi na sundin mo na lang ang bilin sa'yo ng mga magulang mo? Huwag ka nang gumanti. Hindi rin ako matatahimik. Alam ko, darating ang panahon na gagamitin ko mga nalalaman ko sa kulam. Alam mong kasalanan ng gumanti, lalo't kulam pang naisip mong paraan. Baka ikapahamak mo pang gagawin mo. Salamat sa pag-aalala mo. Salamat din at hindi mo ko hinusgahan dahil sa pagkatao ko. Kung ibang tao siguro, baka iniwasan na ako. Hindi naman ako katulad ng iba na makitid ang pag-iisip, ano? Tsaka naniniwala ako na lahat tayo ay may sikretong itinatago sa pamilya natin. Katulad ko, Anita. Meron ka ring lihim? Ngayon ko lang sasabihin sa'yo nag-aalangan pa kasi ko. Nung una, hindi ako naniniwala. Gaya nga ng sinabi ko, inakala kong panakot lang yan. Mangkukulam din ang lola ko. Lumaki siya sa liblib na lugar sa probinsya at namulat sa paraan ng pagganti ng mga tao doon. Tulad ng mga magulang mo, tanging masasamang tao lang ang kinukulam niya. At kahit papano, biniyayaan siya na magkaroon ng maayos na buhay nung lumipat sila rito sa syudad. Kaya itinigil niya ang pangungulam at nagbagong buhay na. Hindi rin naniniwala ang mga magulang ko. Ang pagkakataon nga naman, parehong nasa dugo natin ang pagiging mangkukulam. Sinong mag-aakala na parehong may alam sa kulam ang pamilya natin? Ay, dahil sa masamang panaginip ko kung saan na umabot ang kwentuhan natin.
Nabunyag pa ang lihim natin. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Mahaba pa ang gabi. Mabuti pa nga. Pasensya ka na kung naistorbo kong tulog mo. Wala yun. Hindi naman pwede na pabayaan lang kita. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Beatrice, gumaan na ang pakiramdam ko. Nawala ang bigat sa dibdib ko. Lalo ko napatunayan kung gaano siya kabuti bilang kaibigan. Hindi man kami magkadugo, itinuturing ko na rin siyang parang kapatid. Nasundan ko pa siya ng tingin nang bumalik siya sa kanyang higaan. Bumalik na rin ako sa pagkakahiga ko. Ilang sandali pa, nakatulog na rin ako. Kinabukasan nagising na lang ako bigla. Dahil sa labis na kaba na hindi ko mawari kung para saan. Sinulyapan ko ang hinihigaan ni Beatrice, pero wala na siya roon. Noon ko lang napansin na napahaba ang tulog ko. Pagsulyap ko kasi sa orasan sa dingding, malapit nang magtanghalian. Agad kong hinagilap ang cellphone ko at tinignan ang messenger. Kagabi pa kasi walang message sa akin si Edward. Napakunot noon na lang ako nang makita kong ni isang message ay wala pa rin mula sa kanya. Naisip kong tawagan na lang siya. Pero hindi ko siya matawagan. Lalo tuloy akong kinutuban ng hindi maganda. Bahagya pa ako nagulat nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Beatrice ang tumatawag. Anita, nasa bahay ka pa rin ba? Oo, bakit? Nasaan ka ba ngayon? Ayos ka lang ba? Si Edward, sinugod sa ospital. Sugatan dahil sa nagkainitan na naman sila ni Kuya Rafael. Ano ka mo? Anong ginawa niya sa nobyo ko? Sabihin mo! Binugbog at sinaksak si Edward ni Kuya. Wala akong nagawa. Nandun ni si Ate Melissa pero wala rin siyang nagawa. Pareho kaming napatulala lang. Kamusta si Edward? Kahit kailan hayop talaga yung kuya mo! Saang ospital kayo naroon ngayon, ha? Saan? Ite-text ko na lang sa'yo yung eksaktong lugar kung nasan kami. Pumunta ka kagad. Oo, hintayin niyo ako. Matapos ang tawag, hinintay ko na lang ang text sa akin ni Beatrice. Ilang sandali pa, natanggap ko na ang text nito sa akin. Naiiyak na lang ako sa labis na pag-aalala. Bumangon din ang galit sa dibdib ko para kay Rafael. Nung nalaman ko ang nangyari mula kay Beatrice, ay tila gumuho agad ang mundo ko. Nabalot ako ng takot at pag-aalala para kay Edward. Wala na akong inaksayang oras. Lumabas na agad ako ng bahay para puntahan ang nobyo ko sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Bawat minuto na lumilipas ay naging kainip-inip para sa akin. Nang marating ko ang ospital, halos hindi sumayad ang mga paa ko sa sahig sa bilis ng mga hakbang ko. Agad kong hinanap si Beatrice sa loob ng ospital at nakita ko naman siya sa kahabaan ng hallway. Agad siyang sumalubong sa akin. Kumusta si Edward? Ano ang nangyari sa kanya? Huminahon ka, Anita. Mabuti mabilis kang nakarating dito. Huminga ka muna ng malalim, ha? Nanginginig ka na ng husto eh. Ang lamig pa ng kamay mo. Huwag mo akong intindihin. Samahan mo na lang ako kung nasaan si Edward. Sasamahan kita. Tsaka kung ano man ang makita mo, kailangan mong magpakatatag, ha? Ngayon pa lang humihingi na ako ng kapatawaran sa ginawa ng kapatid ko. Bilisan na natin. Puntahan na lang natin si Edward. Gusto ko siya makita. Malapit na tayo sa kwarto kung nasan siya. Sana hindi ganun kalala ang nangyari kay Edward. Malalaman mo rin. Nandito na tayo. Mauna ka nang pumasok. Nang itulak ko ang pinto, nanuot agad sa balat ko ang malamig na hangin na lalong nagpadagdag sa kabang nararamdaman ko. Sa kama na nasa gitna ng kwarto, naroon ang nobyo ko na nakahiga at walang malay. Puno ng benda ang katawan nito. Marami rin sugat at pasa ang mukha at buong katawan nito. Sa tabi ng higaan nito ay naroon ang aparato na kahalintulad ng isang maliit na TV.
Hindi ko na napigilan ang emosyon na lumukob sa akin. Napahagulgol na lang ako habang nakatayo sa harapan nito. Hindi ko rin malaman kung hahawakan ko siya o yayakapin. Nag-aalala kasi ko na baka mas masaktan siya kung magagalaw. Marami akong katanungan at hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sinulyapan ko si Beatrice na napayuko na lamang. Bakit ganito kalala ang nangyari kay Edward? Gusto mo talaga siyang patayin ng kapatid mo? Nasaan ang hayop na lalaking yon? Nasaan? Anita, Huwag mo siyang pagtakpan. Nasaan siya? Hindi malalagay sa ganyang alanganin si Edward kung saksak lang ang tinamon niya. Nakikita mo ba ang itsura niya? oo, hindi lang yun ang ginawa kay Edward. Nagawa rin siyang sagasaan ng mga kaibigan ni Kuya. Wala akong magawa, Anita eh. Patawarin mo sana ako. Mga hayop sila! Mga walang puso! Ano bang nagawang kasalanan ni Edward sa kanila? Patawarin mo ako, Anita. Walang kapatawaran ang ginawa nila. Anita! Tumahimik na lang si Beatrice sa isang tabi. Ako naman kinakausap ko si Edward na gumising na ito. Parang gusto ko na lang hatian ito sa sakit na nararamdaman niya. Kung ano-ano na rin ang mga naiisip ko. Paano kung hindi kayanin ni Edward? Parang isang masamang bangungot na naman ang nangyari sa akin. Natulog lang ako. Ito na ang sumalubong sa pagising ko. Halos magdilim na rin ako sa sobrang galit na nararamdaman ko. Lumapit sa akin si Beatrice at niyakap ako habang lumuluha. Gusto kong magalit din kay Beatrice. Pero alam kong wala naman siyang kasalanan sa ginawa ng kapatid niya. Ang isa sa nagpapabigat sa akin ay ang kapatid nito ang may gawa nun. Alam ko kasi na wala akong laban kay Rafael. Pera ang pananggalang nito sa mga masasamang ginagawa. Pera lagi ang pinangtatapal nito sa lahat ng taong kumakalaban sa kanya. Iniisip ko na magagawa pa kaya makuha ang hustisya ni Edward. Marahas kong pinahid ang mga luha ko at saka ko mawala sa pagkakayakap ni Beatrice. Hindi ba nasaksihan mo ang lahat ng nangyari? Oo, at si Ate Melissa. Nakita namin pareho ang pangyayari. Wala akong maaasahan kay ate dahil takot yon kay Rafael. Kaya ikaw na lang ang pwede kong asahan. Siguro naman natatandaan mo ang lahat ng detalye sa mga nangyari. Oo, malinaw sa akin ang lahat ng nangyari. Kung ganon, handa ka bang tumistigo laban sa kapatid at mga kaibigan niya? Desidido ka na bang magsampa ng kaso? Oo. Kailangan mabigyan ng hustisya ang ginawa nila kay Edward. Handa akong tumistigo. Hindi ko na palalampasin ang ginawa ni Kuya. Pero maging handa ka sana sa kalalabasan ng kasong isasampa mo. Alam mo nang ibig kong sabihin. Alam ko ang gusto mong sabihin. Pero handa na ako sa mangyayari. Kung sigurado ka na, nandito lang ako para suportahan ka sa desisyon mo. Hindi ako uurong sa laban. Kahit pumayag si Beatrice sa gusto kong mangyari, naaaninag ko pa rin sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Naiintindihan ko naman siya sa bagay na yun. Pero kailangan kong gawin yun para matigil na rin ang paghahari-harian ng kapatid niya na laging ipinagmamalaki ang pera nito. Taimtim din ako nagdasal sa isip ko na sana magising si Edward at magtagumpay ako sa plano ko. Noon ko lang din naalala na tawagan ng mga magulang ni Edward na kapwa nagtatrabaho sa ibang bansa. Walang nagawa kundi pumalahaw na lang ng iyak ang mga yon. Wala rin silang magawa kundi sa akin ihabili ng anak nila. Hindi rin kasi sila basta-basta makakauwi dahil sa kontrata nila. Wala rin silang kamag-anak na maaaring hingan ng tulong. Pilit lang ako nagpapakatatag ng mga sandaling yon. Ngayon palang naiisip ko na ang magiging reaksyon ng kapatid ko. Oras na malaman ito ang gagawin ko. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala kay Ate Melissa na nobya ni Rafael. Noon pa lagi nang sinasabi ng kapatid ko na gusto na nitong hiwalayan ng lalaki
Ngunit mula nang makatikim ng karahasan sa nobyo, natakot na ang kapatid ko at naging sunod-sunuran na lamang ito. Anita, tumatawag ang ate mo. Ay, sige, kakausapin ko siya. Anita, kumusta ka na? Nasa ospital ka ba? Oo, nandito nga ako ngayon. Paano nagawa to ng nobyo mo kay Edward? Kaya nga ako tumawag dahil kay Edward. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ni Rafael. Pero alam mo naman na wala rin ako maitutulong sa'yo. Hawak niya ako sa liig. Katunayan niyan, tumakas lang ako para matawagan ka. Alam ko naman yon. Pero hindi ako natatakot sa kanya. May bala ka bang magsampa ng kaso? Oo, ate. Gusto ko mabigyan ng hustisya ang ginawa ng hayop mong nobyo kay Edward. Hindi makataong lalaking pinakikisamahan mo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na sanang ituloy. Yan pa talagang sasabihin mo? Hindi na ako umaasa sa suporta mo. Pero sana naman, huwag kang hahadlang sa mga plano ko. Pero hindi ako natatakot sa kanya at sa magagawa ng pera niya. Ikaw lang naman ang inaalala ko at hindi siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, ate. Kaya kong sarili ko. Gusto ko rin makulong si Rafael. Akala mo ba masarap mabilanggo sa taong ito? Matagal ko nang gustong makatakas sa impyerno na to. Pero wala akong kakayanan na kalabanin siya. Alam ko namang matapang ka at malakas ang loob. Pero hindi mo siya kayang banggain. Pwede kanyang baliktarin o di kaya ipaligpit. Natatakot ako sa kaligtasan mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako aatras pa. Magsasampa ako ng kaso sa kanya. Kung hindi mo kayang tumistigo, may ibang gagawa nun. Makinig ka sana sa akin, Anita. Baka marami pang madamay sa katigasan ng ulo mo. Tama na, ate. Ayoko nang makinig sa iba mo pang sasabihin. Kung si Beatrice ang tinutukoy mong tetestigo, tumigil na kayo. Walang sinasanto si Rafael. Pareho kayo mapapahamak. Sino yung kausap mo sa telepono? Ang lalaki mo ba, ha? Si Beatrice ang kausap ko, maniwala ka. Anong pinag-uusapan nyo? Sandali pa lang kami nag-uusap. Maingay kasi sa kabilang linya eh. Hindi kami magkaintindihan. Sinungaling! Akin na nga yung cellphone mo! Wag! Maawa ka, Rafael! Anong sinabi ng ate mo? Ayos lang ba siya? Napakawalang hiya talaga ng kapatid mo. Minsan nagtataka ako kung paano kayo naging magkapatid. Kung gaano ka kabait, siyang asal demonyo naman ng lalaking yon. Si kuya kasi ang mas minahal ng mga magulang namin. Mas siya ang pinapaboran nila lagi kahit puro problema ang inaakyat niya sa bahay namin. Lahat ng gusto niya, lagi ding ibinibigay nila. Kaya siguro lumaki ng ganun si kuya dahil sinusunod ang lahat ng layaw niya. Kahit nga ako nakakaranas ng kalupitan niya. Sensya ka na, Beatrice, kung napagbuntunan kita ng galit ko. Naiintindihan naman kita eh. Kung ako naman ang nasa kalagayan mo, baka ganyan din ang maging reaksyon ko. Salamat. Siya nga pala, sabi ni ate, mag-iingat tayong dalawa. Mukhang may pinaplano ang kapatid mo. Oo, ngayon pa lang handa na ako. Sa kademonyohan ng kapatid mo, posibleng ipagpalit niya tayo. Napahawak na lang si Beatrice sa kanyang nakaawang na bibig. Hindi makapaniwala na maaari ngayon gawin sa kanya ng kapatid niya. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa kanya. Lalo't tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigil. Nanginginig din ang buo niyang katawan sa takot. Inabot ko ang kamay niya at saka yun ikinulong sa mga kamay ko. Sa isa't isa na lang kami kumukuha ng lakas ng loob. Buong maghapon na pareho kaming balisa. Pareho kami may agam-agam sa panganib na nakaamba sa amin. Ay, ang dami na nangyari sa araw na to. Kailangan pa natin pagandaan ang mga susunod na araw. Kailangan nating maging malakas. Teka lang kukunin ko lang ang in-order kong pagkain natin. Wala akong ganang kumain. Pilitin mo, alalahanin mo, may laban pa tayong haharapin at kailangan ka ni Edward. Mamaya na lang ako. Ikaw na lang muna ang kumain. Sige na, kumain ka na.
Kahit konti lang. Kanina ka pa walang kinakain eh. Ayoko talaga. Kung malalaman lang ni Edward ang ginagawa mo, hindi siya matutuwa. Alam mo naman sa lahat ng ayaw niya eh, yung nagpapabaya sa sarili. Blankong tingin lang ang ipinukol ko kay Beatrice. Tama naman siya, pero hindi ko mapilit ang sarili ko na gawin kung anong gusto niya. Nang sulyapan ko si Edward, nanikip na naman ang dibdib ko. Kahit namumugto na ang mga mata ko, tila hindi pa rin napapagod sa pag-iyak. Napatitig ako sa supot na pinaglalagyan ng pagkain. Hindi talaga ako makaramdam ng gutom. Kahit mukhang masarap ang biniling pagkain ng kaibigan ko. Sige na, kumain ka na. Kahit konti lang. Kung hindi ka kakain, hindi na rin ako kakain. Ay, sige na nga, mapilit ka eh. Mukhang masarap pa naman to oh. Salamat. Kung wala ka sa tabi ko, malamang kanina pa ako bumigay. Hindi mo kailangan laging magpasalamat. Higit pa sa kapatid ang turingan natin. Kaya natural na karamay mo ko. Hindi ko napigilan na mapangiti sa sinabing yun ni Beatrice. Ilang sandali pa, pinagsaluhan na namin ang pagkain na binili niya. Naging tamilmil man ang pagkain ko. Pinilit ko talagang ubusin yun. Siya na rin ang nagligpit sa pinagkainan namin. Nagpaalam din siya na uuwi muna para kumuha ng ilang gamit. Nang maiwan akong mag-isa, wala akong ibang ginawa kundi pagmasdan si Edward habang tumutulo ang mga luha ko sa mga mata. Mabilis na lumipas ang oras at halos sa ating gabi na. Wala pa rin si Beatrice. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Napukaw naman bigla ang atensyon ko sa marka sa katawan ni Edward. Kahalintulad kasi yun ng mga marka sa katawan na nakita ko sa mga magulang ko noon. Maya-maya lang, dumating na si Beatrice na bagong paligo na. Oh, may nangyari ba? Para kasing may mali eh. Ha? Mali saan? May napansin kasi akong marka sa katawan at kamay ni Edward. Anong klaseng marka? Ito oh, pagmasdan mo mabuti. Wala naman eh. Baka itong pasa ang tinutukoy mo. Hindi yan. Teka, ba't nawala? Kanina meron eh. Baka dala lang yan ng matinding pagod at pag-aalala mo. Kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Ang mabuti pa, matulog ka na. Ako na lang ang bahala sa pagbabantay kay Edward. Sigurado ka ba? Oo naman. Sige na, ako nang bahala. Ako na rin ang kakausap sa doktor o nurse na papasok dito. Iidlip lang ako ng konti. Kailangan ko rin ng konting lakas. Wag lang idlip ang gagawin mo ha. Matulog ka. Matapos kong umusal ng mahinang pasasalamat, ipinikit ko na ang mga mata ko. Bago ko tuluyang makatulog, naramdaman ko pa ang paglapat ng kumot sa katawan ko. Pakiramdam ko hindi pa ako natatagalan sa pagkakatulog nang magising ako dahil sa ingay. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita kong may kausap si Beatrice sa telepono. Mukhang nag-aaway sila nang nasa kabilang linya. Bumangon na lang ako at saka umayos ng upo. Wala akong pakialam kay kuya. Dapat pagbayaran niyang ginawa niya kay Edward. Ano, tatakasan niya na naman to? Kagaya ng pagtakas niya sa mga nakaraang kasalanan niya? Ano ba, ma? Pa? Kailan ba kayo mamumulat sa katotohanan na demonyo yung anak niyo? Tapos ako na naman ang isasakripisyo niyo para sa kanya? Manigas siya. Hindi ko alam kung anong demonyong sumapi dyan at bakit nagkaganyan yan. Hindi naman siya dating ganyan eh. Mga magulang mo ba ang kausap mo? Ay, nagising ba kita? Pasensya ka na ha. Sandali lang, tapusin ko lang ang pakikipag-usap ko sa kanila. Ma, kung ipagpipilitan niyo ang gusto niyo, kakalimutan ko na talaga kayo. Ano nangyayari? Bakit kayo nagtatalo ng mga magulang mo? Dahil sa hayop na kapatid ko. Gusto nilang itikom ko na lang ang bibig ko para sa ikabubuti ni kuya. Pero hindi man lang nila inisip ang ikabubuti ko at nung biktima ni kuya. Lagi na lang silang ganyan eh. Konsentidor nga talaga ang mga magulang mo.
Hindi na ako nagtataka bakit ganyan ang naging ugali ng kuya mo. Sinabi mo pa. Kung ako lang ang masusunod, ipapakulam ko na siya. Sawang-sawa na ako sa kanya eh. Ni hindi nga siya nagpapakakuya sa akin eh. Talaga bang gusto mong ipakulam ang kapatid mo? Ha? Minsan naiisip ko na rin dahil sa mga kasalanan na ginagawa niya. Tsaka tingin ko ba takot na rin sa kanya ang mga magulang namin. Kaya sunod-sunuran na rin sa kanya. Naisip ko kasi, baka gamitin na naman ng kapatid mo ang pera niya para manipulahin ng batas. Kaya naisip ko na sa kamay ko na lang ilagay ang paniningil. Ang naiisip mo ay kulam? Nasa mukha ni Beatrice ang hindi pagkapaniwala. Seryoso ko siyang tinitigan. Naroon na naman ang pag-aalinlangan sa anyo niya. Nakikita ko rin na tila gusto rin niya ang plano ko. Umiwas muna siya ng tingin bago muling ibinalik sa akin ang paningin. Ay, sige, tutulungan kita. Talaga? Oo, naisip ko nga na baka kulam lang ang tanging paraan para magtino siya. At higit sa lahat, maigaganti na rin natin ang mga taong inapi niya. Kasama si Edward at ang ate ko. Pero kailangan buong loob mo na kulamin ng kapatid mo. Makakaya ko. Nakayanan niya ngang ipagahasa ako sa mga kaibigan niya. May mga ilang taon nang nakakalipas. Pwes, kaya ko rin tong gawin sa kanya. Totoo bang sinabi mo? Nagawa niya yun sa'yo? Napakahayop ng kapatid mo. Nang sulyapan ko ang kaibigan ko, napansin kong namumula ang kanyang mga mata. Alam kong pinipigilan lamang niyang huwag maiyak. Hindi ko akalain na may masakit pala itong inililihim. Hindi kasi halata sa kanya na may madilim din siyang nakaraan. Likas kasi rito ang pagiging masayahin. Lumapit ako sa kanya at saka siya niyakap. Ang kaninang pinipigil na luha, tuluyan ng pumatak sa mga mata niya. Napakuyom ako ng kamao. Dumadami na kasi ang kasalanan sa akin ni Rafael. Ang tagal ko tong itinago sa dibdib ko. Wala ni isa ako mapagsabihan dahil sa takot kong mahusgahan. Baka wala rin maniwala sa akin. Salamat at ako ang pinagsabihan mo. Hindi ako makakapayag na hindi ka makaganti. Siguro may dahilan ng pagtatagpo natin. Magiging lakas natin ang bawat isa. Ngayon na mayroon na akong kakampi, tutulungan kitang makamit ang hustisya para kay Edward. Nadagdagan lalo ang bigat na nararamdaman ko. Bilang isang babae, isa sa pinakamatinding bangungot ay ang makaranas ng ganong bagay. Wala akong ibang nagawa kundi ang yakapin na lang si Beatrice habang pareho kaming umiiyak. Dahil na rin siguro sa labis na pagod at pag-aalala, nakatulog kaming dalawa. Kinabukasan halos magkapanabay lang kaming nagising ni Beatrice. Napansin kong nagmamadali siya sa pag-aayos na parang may pupuntahan. Aalis ka ba? Oo, bibili lang ako ng makakain natin pero babalik din naman ako kagad. Idagdag mo na to sa pambibili mo. Itabi mo na lang yan. Alalahanin mo malaki ang gagastusin mo dito sa ospital. Ako na lang ang bahala. Nakakahiya naman sa'yo. Wala kang dapat ikahiya. Sabi ko nga higit pa tayo sa tunay na magkapatid. Kung tutuusin, kulang pa ang ginagawa kong to sa laki ng kasalanan ng kapatid ko kay Edward. O sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka sa paglabas mo. Nang tuluyan na isara ni Beatrice ang pinto, ay kaagad naman akong lumapit kay Edward para mapunasan ang katawan niya. Maingat ko ring inayos ang higaan niya. Habang pinupunasan ko siya ng basang bimpo, lumabas na naman ang mga marka sa katawan niya. Napatitig ako sa tiyan niya. Wala sa loob ko na hinawakan ko yun. Napakatigas nun na parang bato. Bigla akong kinutuban na baka binabarang si Edward. Napaisip ako na malalim kung sino ang may gawa nun sa kanya. Wala naman kasi siyang kaaway kundi si Rafael lang. Pero palagay ko, hindi niya alam ang barang. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayan ang pagdating ni Beatrice. Tsaka ko lang siya namalayan ng kalabitin niya ako.
Okay ka lang? Ha? Oo naman. Nag-aalala lang kasi ako kay Edward. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya nagkakamalay. Teka, ano tong parang marka sa katawan ni Edward? Wala naman to kahapon ah. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ano kaya ang ibig sabihin ng marka na yan? Sana mali ang hinala ko. Ganyan kasi nangyari sa mga magulang ko noon. Ang marka na yan ay tanda ng barang. Ha? Sino naman kaya ang gagawa nun kay Edward? Imposible namang si kuya. Hindi nga niya alam ang kulam o barang eh. Ay, kung tama ako, hindi ko alam kung kakayanin kong gamutin si Edward. Ano ang gagawin natin? Nasa panganib ang buhay ni Edward. Hindi ko pa alam. Pero hindi ako papayag na may masamang mangyari kay Edward. Hindi kaya kakilala din niya ang may gawa nun sa kanya? Posible din. Marami kasing dahilan ng pambabarang. Maaaring dahil gusto gumante o may iba pang motibo. Maaaring inggit din. Ang iba, gusto lamang makuha ang kanilang espiritu at saka ikinukulong sa katawan ng manika. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Ngayon hindi lang si kuya ang kalaban natin, kundi meron pang iba. Pinakamahirap kalabanin ay ang barang. Matitigil lamang ang sumpa oras na mamatay na ang biktima. Ipagdasal na lang natin ang paggaling ni Edward. Naniniwala pa rin ako na pinakamabisa pa rin ang panalangin. Ay, ang mabuti pa, kumain na tayo. O sige, Kahit dinadagsa tayo ng problema, huwag pa rin natin pababayaan ang mga sarili natin. Kailangan din nating magpakalakas. tama ka ng mga sinabi. Tahimik naman naming pinagsaluhan ng pagkain namin. Alam ko kahit hindi magsalita si Beatrice, pareho kami ng laman ng isipan. Kahit wala pa rin ganang kumain, pinilit ko pa rin malamnan ng tiyan ko. Nang mga sandaling yun, dama ko na ang labis na pagkahapo, pero kailangan ko pa rin lumaban. Itutuloy pa ba natin ang pagkulam kay kuya? Medyo nagdadalawang isip na ako ngayon na gawin. Pero gusto ko pa rin siyang magbayad sa ginawa niya. Inaalala ko kasi ang kalagayan ni Edward. Nasa mahirap na sitwasyon na nga siya. May bumabarang pa sa kanya. Hindi ko alam kung pagsubok pa ba ito sa amin o parusa. Naging mabuti naman siyang tao. Bakit kailangan niya tong danasin? Pagsubok man o parusa, huwag tayong susuko. Alam kong kasalanan ito sa Panginoon. Pero sana mapatawad niya tayo sa masamang plano natin sa kapatid mo. Hindi man niya tayo mapatawad sa gagawin natin, gusto ko pa rin ituloy. Alang-alang sa akin at sa mga taong nakaranas ng kalupitan ng kapatid ko. Gusto ko rin yan. Wala sa isip kong pumatay. Gusto ko lang mahirapan ang kapatid mo. Para malaman niya ang pakiramdam ng ginagawa niya sa kapwa niya. Sabihan mo lang ako kung anong gagawin ko. Nasasabik na rin ako sa gagawin nating paghihiganti. Oo, planuhin nating mabuti. Gawin na natin sana ito sa lalong madaling panahon. Habang nasa loob ng banyo si Beatrice, inayos ko naman ang pinagkainan namin. Pagkatapos tinanggal ko na rin ang iba naming kalat. Anumang oras kasi, papasok na naman ang nurse at doktor na magmomonitor sa kalagayan ni Edward. Paglabas ni Beatrice, ako naman ang nagbanyo sandali. Naabutan ko pa ang nurse at doktor na tumingin sa nobyo ko. Malungkot na umiling sa akin ng doktor at sinabi nitong wala pa rin pagbabago sa kalagayan nito. Alam ko na nahihirapan ka na rin. Kung sakali na hindi man makaligtas si Edward, at least makakaganti ka sa taong may gawa nito sa kanya. Oras ang kalaban natin. Baka mamaya kasi makaisip pang tumakas at magtago ng kapatid ko. Ay, alam ko. Kung ganon, ituloy na natin ang plano natin. Kung inaakala ng kapatid mo na makakatakas siya, nagkakamali siya. Hindi ako katulad ng iba na masisindak niya. Tama yan, pero kailangan natin ng may titingin kay Edward. Huwag mo siyang alalahanin. Tumawag ang nanay niya. Anumang sandali, makakauwi siya dahil pinayagan siya ng amo niya. Pagdating niya, tsaka natin isasagawa ang mga plano natin. Mabuti naman kung ganon. Hindi tayo mag-aalala sa kalagayan ni Edward. Kailangan natin makahanap ng lugar. Huwag mo nang alalahanin yon. Ako nang bahala.
Ang kailangan mong gawin, makakuha ng gamit o buhok ng kapatid mo. Ako nang bahala sa bagay na yan. Kapag ba dumating na ang nanay ni Edward, tsaka tayo kikilos kaagad? Oo, para wala tayong ibang iintindihin kundi ang ating plano. Ay, sino mag-aakala na gagawin kong pangungulam na dati ay kinamumuhian ko dahil sa nangyari sa mga magulang ko? Sadya talagang sinusubok ako ng pangyayari sa buhay ko. Lahat naman tayo sinusubok ng mga problema eh. Pero ang mga nangyayari sa atin, hindi na madadaan pa sa pagpapatawad. Bilib nga ako sa iyo eh, sa tibay ng loob na pinapakita mo. Huwag kang mag-alala, karamay mo ko. Maraming salamat talaga, Beatrice. Inaalala ko rin kasi ang kapatid ko. Mula nang mawala ang mga magulang namin, marami na ako napansing pagbabago sa kanya. Kung alam mo lang talaga ang totoong ugali ng ate mo, baka magulat ka. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Mas maigi kasi kung ikaw mismo ang makakita. Bakit hindi mo pa sabihin? Ayoko. Mas gusto ko kasing ikaw mismo ang makaalam, lalo na't kapatid mo siya. Napatitig na lang ako kay Beatrice habang napapakunot ng noo. Nadagdagan patuloy ang iniisip ko dahil sa sinabi niyang yun. Aminado kong kahit magkapatid kami ni Ate Melissa, hindi namin ganun kakilala ang isa't isa. Ang napansin ko lang nung magkasama pa kami ay ang kakaiba niyang ikinikilos na tingin ko normal naman. Dahil sa sinabi ng kaibigan ko, tila nagkaroon ako ngayon ng pag-aalala sa kapatid ko. Bigla tuloy ako napatanong sa sarili ko. May mga kailangan ba akong malaman sa kapatid ko? Ano ang mga itinatago niya sa akin? Lumipas muli ang nakakainip na sandali. Pakiramdam ko, taon na ang nakalipas sa ospital na yon. Lalo tuloy na dagdagan ng mga bumabagabag sa akin. Bigla tuloy ako nasabik na makita ang kapatid ko. O kahit makausap man lang siya. Habang nakasandal ako sa upuan at nakatingin sa puting kisame, biglang tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko ang screen, ang kapatid ko ang tumatawag. Sa nanginginig na kamay, sinagot ko ang tawag. Anita, kumusta ka na? Ayos naman. Ikaw? Hindi ka ba sinaktan ni Rafael? Mabuti naman. Ayos lang din naman ako. Huwag mo kong alalahanin. Alam ko marami ka nang iniisip. Kahit wala pa ring malay si Edward, maayos na ang lagay niya ngayon. Ano ka mo? Paano nangyari yon? Bakit parang hindi ka natutuwa? Ha? Hindi naman. Akala ko kasi malubha siya. Anita, tinatawag kasi ako ni Rafael. Tatawagan na lang ulit kita, ha? Teka, ate! Ay, wala na. May gusto pa naman sana akong itanong. Parang may kakaiba sa tono niya. Lalo lang tuloy na dagdagan ng mga alalahanin ko at mga iniisip ko. Kailangan ko na talaga magawa ang plano namin para makawala na rin ang kapatid ko sa hayop na yun. Nabaling ang atensyon ko na marinig ko ang pag-ungol ni Edward na tila nahihirapan. Tila may sumasakit sa kanya. Bigla kong napalapit sa tabi niya. Tumawag ako ng nurse. Habang naghihintay, napansin ko ulit ang paglitaw ng mga marka sa katawan niya. Pabiling-biling na rin siya. Hindi ko tuloy malaman kung hahawakan ko ba siya o hindi. Maya-maya lang dumating na rin ang nurse at doktor. Tumabi muna ako para matignan nila ang nobyo ko. Habang nakatingin ako sa mga marka niya sa katawan, lalo ko nasisiguro na binabara nga si Edward. Hindi ko makayanan na nakikita kong paghihirap niya. Kaya lumabas muna ako at saka tinawagan si Beatrice kung nasa na ba ito. Sagutin mo ang tawag ko, Beatrice. Pakiusap. Bigla kang napatawag. May problema ba dyan? Kasalukuyan kasi akong namimili eh. Kailangan ko ng albularyo. Ha? Bakit? Kailangan makahanap tayo sa lalong madaling panahon. Baka may kakilala ka. Oo, meron. Yung kapatid ni Lola sa probinsya, si Lolo Tiago.
Magaling na albularyo yon, pero malayo nga lang ang lugar niya. Papuntahin mo siya dito sa ospital. Kailangan ni Edward ang albularyo. Hindi siya kayang pagalingin ng mga doktor. Oo, papupuntahin ko siya. Malala na pa si Edward? Ikukwento ko na lang sa'yo pagdating mo. Oo, sige. Malapit na rin naman akong matapos. Babalik na rin ako kagad dyan. Sige, hihintayin na lang kita. Ingat ka. Habang hinihintay ko si Beatrice, palakad-lakad ako sa hallway. Inaalala ko ang lagay ngayon ng nobyo ko. Sana nakinig na lang ako sa sinasabi ng isip ko. Sana noon pa ako naghanap ng albularyo. Sa dami ko kasing iniisip din, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Kahit isa akong mangkukulam, kulang pa rin ako sa kaalaman sa pangontra at kung paano mapapagaling ang isang taong binabarang. Makalipas lamang ang ilang minuto, dumating na rin si Beatrice. May mga bitbit siya pero hindi doon nakatuon ang atensyon ko. Buti dumating ka na. Ano yung sinasabi mo kanina? Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan natin ng albularyo para kay Edward. Nakumpirma mo na ba? Oo, tama nga ako. Papupuntahin ko dito si Lolo Tiago. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. May isang bagay kasing gumugulo sa akin. Ang mga nangyayari, kahalin tulad kasi sa nangyari sa mga magulang ko. Hindi kaya iisa lang ang nasa likod ng lahat? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo eh. Hintayin na lang natin ang lolo ko. Baka masagot niya ang mga tanong mo. May itatanong lang ako tungkol sa lolo mo. Marunong ba sa barang o kulam ang lolo mo? Oo, marunong siya. Pero kahit kailan hindi niya ginawa. Panggagamot lang talaga. Baka kako, pwede na siya na lang ang gumawa ng kulam sa kapatid mo. Hindi yun papayag eh. Apo din niya si kuya. Tsaka gaya ng sinabi ko, nanggagamot lang siya. Hindi naman natin sasabihin kung sino ang kukulamin niya. Basta ibigay na lang natin ang gamit ng taong kukulamin niya. Sa tingin mo, hindi yun malalaman ni Lolo Tiago? Mali mo, sana makumbinsi mo siya. Hindi ko alam eh. Tsaka hanggat maaari ayokong mandamay pa ng ibang tao sa plano natin. Pagkatapos ng pag-uusap namin, umalis na si Beatrice para kausapin ng isang tao. Habang hinihintay ko siyang bumalik, tumawag naman sa akin ang ina ni Edward. Tinatanong nito ang kalagayan ng anak niya. At sinabi nito na madidelay ang dating dahil sa bagyo sa kanila. Kanselado di umano ang biyahe sa lahat ng paliparan. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin at kaagad na nitong tinapos dahil sa limitadong oras sa pagtawag. Matapos ang pag-uusap namin ni tita, ay sakto naman dumating na si Beatrice. Nakausap ko na si Lolo Tiago sa telepono at pumayag naman siya. Sinabi ko rin sa kanya ang ilang detalye. Kailan daw siya pupunta? Bukas daw ang dating ni Lolo. Sana hindi tayo nakaabala sa kanya. Baka kasi marami siyang ginagawa sa kanila eh. Hindi naman daw, kaya lang nung kausap ko siya, baka ito na raw ang huling panggagamot niya. Tumatanda na raw kasi siya eh. Buti nga napapayag natin siya. Muntik na pala tayong mahuli. Buti na pabigyan pa tayo. Oo nga. Ay, Para saan naman diyang napakalalim mong buntong hininga? manggagamot lang si Lolo. Hindi pa kasi ako nagbabanggit ng tungkol sa kulam, kaagad na niya akong sinabihan na hindi siya gagawa ng ibang bagay maliban sa panggagamot. Palagay ko, alam ni Lolo ang plano natin. Ay, magaling nga talaga ang lolo mo. Biruin mo, alam niya agad. Ay, wala na tayong pagpipilian. Tayo talaga ang gagawa. Ganun na nga. Mabuti na rin yun para wala nang madamay na ibang tao. Sana matapos na agad ang lahat ng mga nangyayari. Gusto ko na rin magbagong buhay. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang mga pagsubok na ito. Sa totoo lang, pagod na ako sa kaiiyak. Gusto ko na lang matapos ito. Mas kailangan mong magpakatatag ngayon. Huwag kang bibitaw. Tandaan mo, nandito lang ako. Kahit paulit-ulit ko nang sinasambit na pagod na akong umiyak,
Hindi ko pa rin mapigilan na mapahikbi na naman. Isang yakap naman ang ibinigay sa akin ni Beatrice. Nagpakawala naman ako ng malalim na paghinga para maibsan ang paninikip ng dibdib ko. Umaasa na lang ako na kapag natapos ko ng magawa ang kulam kay Rafael, pare-pareho na kaming matatahimik. Siya lang naman kasi ang punot dulo ng lahat ng pangyayari. Nananahimik ako, basta na lang siyang manggugulo at sasaktan si Edward. Tama lang sa kanya ang makatanggap ng kaparusahan. Nang gabing yun, kahit puno ng alalahanin ng mga puso namin, mahimbing pa rin kaming nakatulog na magkaibigan. Kinabukasan hindi ko na nagisnan si Beatrice. Nilapitan ko na lang si Edward. Wala pa rin pagbabago sa kanya. Hindi na rin nawawala ang marka sa kanyang balat. Ilang sandali lang, pumasok na ang isang nurse para i-check ang kalagayan nito. Ngumiti pa ito bago lumabas ng kwarto. Hinanap ko naman si Beatrice sa banyo, pero wala siya doon. Naisipan kong tawagan na lang siya. Nasaan ka? Pasensya ka na ha. Ang sarap kasi ng tulog mo kanina eh. Kaya hindi na kita ginising. Nandito ako ngayon sa terminal para sunduin si Lolo. Ah, ganun ba? Sige, hihintayin ko na lang kayo dito. Siya nga pala, sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng pera. Baka kasi hinakapos ka na rin. Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan ko na magsasabi naman ako. Tsaka, saka na tayo magtuusan ng mga gastos natin pagkatapos ng problemang kinakaharap natin ngayon. Ah, sige. Sobrang nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Puro na lang nahihiya ang naririnig ko sa'yo. Para saan pa bang pagkakaibigan natin kung nahihiya ka sa akin? Ah, basta. Babayaran kita sa lahat ng utang ko sa'yo. Bahala ka na nga. O sige na, baka naabala na kita. Kapag dumating na si Lolo, dyan na kagad kami didiretso. Hintayin mo na lang kami ha. Oo, mag-iingat ka dyan. Nang matapos na ang pag-uusap namin, inayos ko muna ang sarili ko. Pagkatapos habang naghihintay sa pagdating ni Beatrice at ng lolo nito, umupo muna ako sa tabi ni Edward at saka ako hinawakan ng kamay niya. Kinakausap ko rin siya tungkol sa mga masasayang sandali na magkasama kami. Maging ang mga plano namin kapag naisipan na naming tuluyang magsama. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na gumising na siya at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Habang nakatingin sa maamong mukha niya, bumalik sa akin ang mga alaala kung saan masaya kaming namamasyal. Mga pag-uusap namin na nauuwi sa mainit na sandali. Hindi ko lubos na maisip na masayang sandali namin ay sa isang iglap ay magiging bangungot nang dahil sa isang tao na itinuturing na Diyos ang pera. May ilang oras din ako naghintay bago dumating si Beatrice, kasama ang isang matandang lalaki. Nandito na kami. Nainip ka ba sa paghihintay? Ah, hindi naman. Siya ba ang lolo mo? Oo, siya na nga ang lolo Tiago ko. Yung kinukwento ko sa'yo. Kumusta, Iha? May binanggit sa akin ng apo ko tungkol sa problema na yung kinakaharap. Hindi ko po alam kung tama bang sabihin na mabuti, kahit hindi naman. Salamat po at pinuntahan niyo kami. Naiintindihan kita, Iha. Pwede ko bang makita ang nobyo mo? Siya po ang nobyo kong si Edward. Mag-iisang linggo na po siyang walang malay. Humakbang palapit si Lolo Tiago sa higaan kung nasaan ang nobyo ko. Bumakas naman ang gulat sa mukha ng matandang lalaki. Isang bulungan na rinig namin na binigkas nito. Mahabaging langit! Bakit ngayon nyo lang naisipan na ipagamot ang binatang ito? Bakit po? Huli na ba kami? Kumalat na kasi sa buo niyang katawan ang sumpa ng dulot ng barang. Pero lahat gagawin ko para mailigtas ang binatang ito. Nakikiusap po ako. Pagalingin niyo po siya. Sa ngalan ng Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, naway bigyan pa niya ako ng lakas upang magapi ang taong nasa likod ng bumabarang sa kanya. Malakas ang kapangyarihan ng may gawa nito sa iyong nobyo. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Lahat gagawin ko para hindi siya magtagumpay. Gawin niyo po ang lahat, Lo.
Gagawin ko ang lahat. Ilagay niyo muna ang pulang tela na ito sa inyo. Huwag niyong hahayaan na mawala yan sa inyong katawan. Para saan po ito, Lolo? Pangontra yan. Malapit lang sa inyo may gawa nito. Nakikita ko ugnayan ninyong tatlo. Isang napakalapit na tao may gawa nito sa iyo, Anita. At nararamdaman ko na dahil to sa inggit at galit. Nagkatinginan pa kami ni Beatrice at pareho nagtatanong ang mga mata sa isa't isa bago muling tumingin kay Lolo Tiago. Wala sa loob na ibinulsa namin ang kapirasong tela na bigay ng matandang lalaki. Kumabog din ng malakas ang dibdib ko sa sinabing yun na matanda. Punong-puno ako ng pagtataka kung sino ang tinutukoy nitong nasa likod ng nangyari kay Edward. Para tuloy gustong sumakit ng ulo ko sa mga revelasyong yun. Ilan lang po ang malapit kay Anita. Sino ang tinutukoy niyo, Lolo Tiago? Masasagot ko ang mga tanong mo, Iha, kapag nakapag-orasyon na ako. Aalamin ko kung sino. Lolo Tiago, ayos lang po ba kung dito kayo mag-oorasyon? Nasa loob po kasi tayo ng ospital. Ayos lang naman dahil pribado naman ang kwarto. Pero kailangan kong malaman kung anong oras pumupunta ang mga doktor at nurse para maiwasan ko ang oras ng pagpunta nila. Alam niyo naman na hindi naniniwala ang mga yan sa mga ganitong bagay. Tuwing umaga lang po at hapon sila bumibisita dito para tingnan kung may pagbabago ba sa kalagayan ni Edward. Mabuti naman kung gano'n. Kailangan ko nang magamot ang binatang ito. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo. Mauubusan na kasi tayo ng oras. Kapag nakapasok na kasi ang mga insekto sa loob ng katawan ng binatang ito, hindi ko na siya magagamot. Tanging kamatay na lamang ang magiging solusyon para hindi na siya maghirap. Pinanlamigan ako sa huling sinabi ni Lolo Tiago. Sinulyapan ko ang walang malay na si Edward. Natitiyak ko sa sarili ko na hindi ko kakayanin kapag may masamang mangyari sa kanya. Muli na namang bumalong ang mga luha sa mga mata ko. Marahan naman akong tinapik sa balikat ni Beatrice. Nilingon ko siya at pilit ngumiti. Kinalma ko na lang ang sarili ko. Nang tingnan ko muli si Lolo Tiago, naghahanda na siya sa gagawin niya. Tiniyak namin na nakalakang pinto. Ilang sandali pa, maririnig na sa buong silid ang pag-usal ng dasal sa wikang Latin. Paulit-ulit yon hanggang maramdaman namin ang kakaibang init sa buong silid. Dama rin namin na may iba kaming presensyang kasama. Bawiin mo ang sumpa sa lalaking ito! Kung hindi mo babawiin ang ibinigay mong sakit, hindi ako magdadalawang isip na ibalik sa iyong sumpang iginawad mo! Mabuti pang ibalik niyo na lang sa taong yon. Hindi ako papayag na si Edward ang magdurusa. Huminahon ka muna, Iya. Ipaubaya mo muna sa akin ang pakipagtalastasan sa taong yon. Muling nagsagawa ng orasyon si Lolo Tiago. Habang umuusal, sa isang maliit na palanggana na may tubig, pinapatakan niya yun ng kandilang hawak niya. Sa patuloy na pagpatak ng kandila sa tubig, humulma yun ng isang babae. Kitang-kita namin ang itsura nito at maging ang itim na marka sa may bahagi ng dibdib. Babae ang may gawa. Pero sino? Tama nga ang hinala ko. Malapit lang sa inyo ang may gawa nito. May matinding galit at inggit ito sa iyo. Tila marami na itong napatay dahil hindi biro ang lakas nito. Kahit sa kandilang ito ay dama ko ang lakas niya. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugo ng pinagsamang mangkukulam at mambabarang. Iisang tao lang ang sumagi sa isip ko ang may ganyang katangian. Ang kapatid kong si Ate Melissa. Lahat ng binanggit niyo ay tumutukoy sa kanya. Maaaring tama ka. Iisang amoy ninyo. Kanina lamang narito siya. Kaya pala hindi gusto ng mga magulang naming hanapin ko ang taong nasa likod ng pangbabarang sa kanila. Kaya pala ayaw nila akong maghigante. Kaya pala tiniis nila ang naranasan nila dahil si Ate Melissa ang may gawa nun. Kaya ba ako pinapahinto nila mama at papa dahil ayaw nilang lamunin ako nitong itim na mahika katulad ni Ate Melissa? Baka ayaw nilang magkaharap kami balang araw. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng mga luha ko. Agad naman lumapit sa akin si Beatrice para aluin ako. Parang ayaw tanggapin ng utak ko ang revelasyon na yun.
Hindi man kami naging malapit sa isa't isa habang lumalaki. Alam kong mahal ako ng kapatid ko. Hindi niya magagawang patayin ng mga magulang namin at saktan ako. Ngayon, unti-unti nang lumalabas ang totoong kulay ng kapatid mo. Wala silang pinagkaiba ng kapatid ko. Bagay nga silang magsama. Baka nagkakamali lang kayo, Lolo Tiago. Hindi yun magagawa ng kapatid ko. Hindi ako maaaring magkamali, Iha. Ihanda mong yung sarili. Muli ako makikiusap sa kanya. Nabawiin ang sumpa sa iyong nobyo. Kung hindi, wala akong ibang pagpipilian. May mga dahon ding dala si Lolo Tiago. Itinapal din niya yun sa buong katawan ni Edward. Nagulat pa kami nang biglang umusok ang mga dahon. Muling umusal ng dasal ang matandang lalaki. Tahimik lamang kaming dalawa habang nakatingin sa ginagawa niya. Lihim din ako nagdasal sa isip ko na sana magtagumpay si Lolo Tiago. Naramdaman ko pa ang paghawak sa kamay ko ni Beatrice. Sumagi rin sa akin sa oras na matalo ni Lolo Tiago ang taong nambarang. Malaki ang posibilidad na mamatay ito. Naisip ko na naman ang kapatid ko. Tatagan mo lang ang loob mo. Gagaling si Edward. Magigising siya at matatalong nambarang sa kanya. Sana nga, Beatrice. Sana talaga. Dahil hindi ko kakayanin kapag mawala sa akin si Edward. Maniwala ka lang. Magtatagumpay ang Lolo Tiago. Nang sulyapan namin si Lolo Tiago, kitang-kita rito ang marubdob na pakikipaglaban sa taong yon. Nagagalit na rin ang tono nito habang may kausap. Naramdaman na naman namin ang tila may ibang presensya sa apat na sulok ng silid na yon. Nakita pa namin ang pag-agos ng dugo sa ilong ni Tata Tiago. Bakas din sa mukha nito na nahihirapan kalabanin ng mambabarang. Mukhang malakas nga ang kalaban. Pero kita naman ang determinasyon sa matandang lalaki. Nalalaban siya hanggang sa huli. Napapitlag pa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hoy babae! Anong ginawa mo sa ate Melissa mo, ha? Sabi niya kinukulang mo daw siya. Itigil mo ng ginagawa mo. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Anong pinagsasabi mo, ha? Tsaka ang kapal naman ng mukha mo para tumawag sa akin para pagbantaan ako. Baka nakakalimutan mo kung ano ang ginawa mo kay Edward. Inutusan lang ako at wala akong magagawa kundi sumunod. Puntahan mo ang ate mo ngayon. Naghihirap siya ngayon. Dadalhin ko sana siya sa ospital. Pero sabi niya na lang na hindi naman siya magagamot dahil baka kinukulam siya. Nandun siya sa kwarto niya. Dasal hindi ko naman maintindihan ng wika. Wala akong kinalaman dyan. Nag-aalala ako kay ate pero wala akong magagawa sa ngayon dahil binabantayan ko si Edward. At kung sa tingin mo, ako ang kumukulam kay ate, pues nagkakamali ka. Tigilan mong pagtawag sa akin dahil nakakaabala ka na. Nanginginig pa ang buong katawan ko pagkatapos ng tawag na yon. Dama ko ang biglang pag-ahon ng galit ko nang marinig ko ang boses niya. Kasabay ng pag-aalala ko kay Ate Melissa. Alam kong dahil sa ginagawa ni Lolo Tiago. Kaya nangyayari yun sa kanya. Wala nang ang duda. Ang kapatid ko may kagagawa ng pambabarang sa mga magulang namin. At ngayon naman kay Edward. Anong nangyayari? Bakit daw tumawag ang kapatid ko? Ang kuya mo, galit na galit dahil hinang-hina daw si ate ngayon. Sinabi ni ate na baka kinukulam siya at ako ang pinaghihinalaan ni Rafael. Sinabi rin niya na nagdadasal si ate nang hindi niya maintindihan na wika. Tama ako, Beatrice. Tama ako. Si ate nga talagang nasa likod ng lahat ng ito. Shush, dahan-dahan. Kasalukuyang nakikipaglaban si Lolo Tiago sa kapatid mo sa pamamagitan ng isip. Pasensya na. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Marami akong katanungan noon pa. Ngayon nasasagot ko na. Parang ang hirap namang tanggapin. Paano nagawa ito ni Ate Melissa? Bakit? Habang siya, nagpapakasarap sa buhay. Ako naman nagdurusa ng dahil sa kagagawan niya. Noon pa alam kong meron ng itinatagong lihim na ugali ang kapatid mo. Kahit maayos siyang makisama sa akin noon, mabigat pa rin ang loob ko sa kanya. Ngayon alam ko na kung bakit. Huwag kang mag-alala. Gaganti tayo.
Gagantihan natin silang pareho ni Kuya. Gaganti talaga ako. Mula ngayon, hindi ko na siya ituturing na kapatid. Hayop silang dalawa. Kaya pala, hindi niya maiwan ang lalaking yon. Pareho silang demonyo. Pagbabayarin ko sila. Sabay pa kami nagulat ni Beatrice. Bigla kasing bumagsak sa sahig si Lolo Tiago. Nawalan ng malay ang matandang lalaki. Kaagad naman namin kinapa ang pulso niya upang masigurado na buhay pa si Lolo Tiago at hindi siya ang natalo. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Beatrice nang masigurong humihinga pa ang matanda. Siguro dahil sa labis na kapaguran at naubusan na siya ng lakas. Kaagad naman naming binuhat si Lolo Tiago kahit hirap na hirap kaming dalawa ni Beatrice. Inilagay namin siya sa mahabang upuan at saka namin siya pinahiga. Itinago na rin namin ang mga gamit niya. Malapit na rin kasi ang pagbisita ng doktor at nurse. Nang sulyapan ko si Edward, wala na ang mga marka sa kanyang katawan. Bilisan na natin ang pagliligpit. Baka mapasukan tayo ng doktor at nurse na tumitingin kay Edward. Hayan, tapos na. Saktong naitago na namin ang mga kagamitan ni Lolo Tiago nang dumating na nga ang doktor at nurse na tumitingin kay Edward. Kahit malamig sa kwarto, butil-butil pa rin ang pawis naming dalawa. Binati pa nila kami. Naginantihan naman namin ng matipid ng ngiti. Sinulyapan pa nila si Lolo Tiago na nakahiga sa sofa. Hindi naman sila nagbigay pa ng komento. Habang tinitignan nila si Edward, sinabi ng doktor na himala na meron ng pagbabago sa kalagayan nito. Magsasagawa daw muli ng panibagong pagsusuri para masigurong ligtas na nga ang nobyo ko sa kapahamakan. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri sa nobyo ko, lumabas na rin sila ng kwarto. Hindi ko napigilan na mapangiti. Alam ko kasing ligtas na sa peligro ang nobyo ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nagtagumpay si Lolo Tiago. Kaya lang, paano ang ate mo? Wala na akong pakialam sa kanya. Kung ano man na nangyari sa kanya, kagustuhan niya yon. Marami pa siyang dapat pagbayaran. Kung sakali mang buhay pa siya, gagantihan ko pa rin siya. Sigurado ka ba? Baka magbago na naman ang isip mo niyan. Hindi na. Malino na sa akin ang lahat. Gagawin natin ang plano hanggat nandito pa si Lolo Tiago para may gumabay sa atin. At siya na muna magbabantay kay Edward kung maaari. Hindi ko pa kasi alam kung kailan ba talaga uuwi ang nanay niya. Tiyak naman na hindi pa iiwan ni Lolo Tiago si Edward. Sa pagkakaalam ko kasi, kapag nanggagamot siya, kahit magaling na ang ginamot niya, hindi niya basta iniiwan kaagad. Kapag nagising si Lolo Tiago, kakausapin natin siya ng masinsinan. Napasulyap pa kami na makitang unti-unti na nagkakamalay si Lolo Tiago. Humakbang kami palapit sa kanya. Umayos naman siya ng upo at hinilot-hilot pa ang sentido bago tumingin sa amin. Ayos na po ba kayo, Lo? Nawalan po kayo ng malay kanina eh. Oo, maayos na ang pakiramdam ko. Sadyang napakalakas na nakalaban ko kaya naubos ang lakas ko kanina. Pero sa tagal ko ng albularyo, wala pang nakatalo sa akin. Mabuti naman po at maayos na ang pakiramdam ninyo. Salamat po at ginamot ninyo si Edward. Kahit nasa idang lakas ko at kapangyarihan, ang mahalaga, natalo ko ang mambabarang na yon. Pero may kailangan kayong malaman. Nararamdaman ko na buhay pa siya hanggang ngayon. Pero hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Ibinalik ko kasi sa kanya ang sumpa. Ibig niyo pong sabihin, hindi na po magtatagal ang buhay niya? Gano'n na nga, Iha. Doble ang balik ng sumpa sa kanya. Ang barang ay katumbas din ng kamatayan. Ang pinakamasakit na katotohanan, ikaw na ang natalo. Bumalik pa sa iyo ang ginawa mo at kamatayan pa naghihintay sa iyo. Baka oras o araw na lamang ang nalalabi sa kanya. Bago siya mawala, gaganti muna ako. Sa paanong parang kagaganti? Nasa dugo ko po ang pagiging mangkukulam. Gaganti po ako sa pamamagitan ng kulam. Ipapalasap ko sa kanya ang mga ginawa niya. Ngayong mahina na siya, wala na siyang laban sa akin.
Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Alalahanin mo, lahat ng masamang gagawin natin sa kapwa natin may balik din sa atin. Kahit sila pa ang nauna, kaya nga masama ang gumante. Sigurado na po ako sa gagawin ko. Hindi na po magbabagong pasya ko. Buong buhay akong nabuhay sa bangungot na siya palang may kagagawan. Kaya tama lang po na gantihan ko siya. Lolo, pwede bang kayo munang magbantay kay Edward? Sasama ka rin ba, Beatrice? Opo hindi ko po pwedeng hindi samahan ng kaibigan ko. Buo na po ang desisyon ko, Lo. Nasa hustong gulang ka na para magdesisyon. Pero pinapaalalahanan ko kayo sa gagawin ninyo. Masama ang gumante. Dapat handa rin kayo sa kahihinatnan ng gagawin ninyo. Alam ko po, Lolo. Naiiling na lang si Lolo Tiago habang nakatingin sa amin ng apo niya. Bago niya kami pinayagan umalis, binasbasan din niya kami. Ipinaalala rin niya ang kapirasong tela na ibinigay sa amin bilang proteksyon. Lumapit lang ako kay Edward at hinalikan ko siya sa labi. Wala na kaming inaksayang oras. Dinala lang namin ang mahalagang bagay bago kami umalis. Pupunta pa ba ako sa bahay? Wag na. Diretso na tayo sa apartment natin. Litrato na lang nila ang gagamitin natin. Baka mapahama ka pa kapag pumunta ka pa sa bahay ninyo. Baka ikaw pang pagbunto na ng galit ng kapatid mo. Naisip ko nga yun pero handa naman na ako. Mabuti, malapit na rin gumabi. Mas makapangyarihan ang pagiging mangkukulam ko kung sa gabi ko ito'y sasagawa. Nang may dumaang taxi, agad na namin yung pinara para mas mabilis kaming makarating sa inuupahan naming apartment. Kahit hindi sabihin ni Beatrice, alam ko kabado din siya kagaya ko. Nang hawakan ko ang kamay niya, napakalamig nun. May 1 oras din na naging biyahe namin bago kami nakauwi sa amin. Nagpalingalinga pa ako bago pumasok sa loob. May mga manika ka palang nakatago? Oo, galing pa mga ngayon sa mga magulang ko. Yun ang tanging alaala nila sa akin. 2 ba ang gagamitin natin? Gusto ko kasi na sabay silang magdusa. Oo. Ay, kung alam ko lang talagang si Ate Melissa ang may gawa nun sa mga magulang namin. Matagal ko na sanang pinarusahan ng demonyong yun. Sana, mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay nila. Ito rin ang una at huling beses ko na gagawin ito. Ako din. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Beatrice, kaagad kong hinanap ang kahon na pinaglalagyan ng mga hindi ko pa nagagamit na voodoo dolls. Kinuha ko ang 2 manika at mga karayom na iba't iba ang laki. Kinuha ko na rin ang itim na libro para sa gagawin kong kulam. Dahil hindi ko naman ginagamit, napuno na ng alikabok ang mga gamit ko. Bigla rin ako nakaramdam ng lungkot at pangungulila sa aking mga magulang. Agad kong iwinaksi ang mga iniisip ko. Kailangan ko na maghanda. Matapos kong makompleto ang lahat ng kailangan ko para sa orasyon, tinawag ko na si Beatrice at siguradong may litrato siyang nahanap. Ano? Nakahanap ka ng litrato? Oo, nandito na pero magkasama sila sa isang litrato. Pwede na siguro to. Oo, pwede na yan. Gupitin na lang natin. Ang importante may mukha nilang 2. Guntingin mo yung litrato at siguraduhin mo na lang na buo yung mukha nila. Yun ang kailangan natin. Sige, gugupitin ko na. Kukunin ko na ang mga kandilang gagamitin ko at posporo. Hindi na ako makapaghintay pa. Pareho kaming kabado. Habang inaasikaso ko ang mga kakailanganin ko, pabilis naman ang pabilis ang tibok ng puso ko. Para kaming inahabol ng 10 kabayo sa bilis ng aming pagkilos. Inalis ko rin sa puso ko ang anumang damdamin na pwedeng maging hadlang para ituloy ko ang binabalak ko. Kailangan ko rin samantalahin habang mahina pa si Ate Melissa. Mas mahinang katawan, mas mabilis umepekto ang kulam. Handa na ako. Ako din. Umpisahan na natin. Ano ang magiging papel ko? Sasabayan mo ako sa orasyon. Ihanda mo rin ang iyong palad.
Dahil gagamitin natin ang dugo nating pareho para mas maging malakas ang kulam. Hihiwain ba ng malaki? Hindi. Ang importante lang ay may pumatak na dugo sa mga manika. Handa ka na ba? Kanina pa ako handa. Nakita ko pang napapikit si Beatrice, sabay ang tanda. Pareho kaming huminga ng malalim at sinimulan na namin mag-orasyon. Pinatay namin ang ilaw sa kwarto at nagsindi na kami ng kandila. Isinandal din namin ang mga manika na may mga litrato nila Ate Melissa at Rafael. Sinimulan ko na rin ang pagbasa sa wikang Latin habang nakatingin ako sa itim na libro. Habang nasa kalagitnaan na kami ng orasyon, ay huminto kami upang sugatan ang aming daliri. Sabay naming ginilitan ng aming mga daliri at hinayaan nitong dumugo. Pinatakan namin ng 2 manika. Pagkatapos sinunod ko naman ang pagtusok ng mga karayom sa katawan ng mga yon. Ilang sandali lang, naramdaman ko na ang epekto ng kulam. Alam ko gumana na sa kanila ang sumpang iginawad ko. Pagod na pagod kami ni Beatrice pagkatapos. Pareho kaming nanghihina ng mga sandaling yon. Inutusan ko si Beatrice na tawagan ng kapatid niya. Tatawagan ko si kuya? Ngayon na? Oo, para malaman natin ang kalagayan nila ngayon. O sige, kukunin ko lang ang cellphone ko. Kuya? Bakit ka tumawag? Anong kailangan mo? Marami pa akong problema ngayon. Hinang-hina na ang katawan ni Melissa at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang naman mangamusta, kuya, sa inyo ni mama. Sinenyasan ko si Beatrice na magpatuloy lang sa pakikipag-usap. Habang nag-uusap ang magkapatid, ay kaagad kong kinuha ang 2 manika. Dahan-dahan kong inabot kay Beatrice ang manika ni Rafael. Kaagad naman niya itong hinawakan. At sinenyasan ko na tusukin ang manika at ginawa niya. Dinig na dinig namin ang malakas na sigaw ni Rafael, kaya inulit pa namin. Ayos ka lang, kuya? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Parang may tumutusok sa katawan ko. Baka pagod lang yan, kuya. Magpahinga ka na. Paalam. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Pinagtututusok na namin ng karayom ang mga manika. Ibinuhos na namin lahat ng galit at sakit na nararamdaman namin. Umiiyak at tumatawa kami habang patuloy na tinutusok ang mga manika. Para kaming mga baliw dahil sa ginagawa namin. O masasabing nababaliw na talaga kami. Pero wala na kaming paki sa mga bagay na yon. Ibinuhos na namin lahat ng galit at hinanakit namin sa 2 manika. Dahil sa kapaguran, pareho kaming nawalan ng malay ni Beatrice. Nang magising kami, napansin namin ang mga karayom na nakatusok sa puso ng mga manika. Nanlaki ang mga mata namin at napagtanto ang nangyari. Itinago ko na mga ginamit namin at nangakong hindi na muling ilalabas sa pinagtataguan nito. Kahit 3:00 pa lang ng madaling araw, bumalik na tayo sa ospital. Mabuti pa nga. Wala naman kasi tayong gagawin pa dito. Gusto ko na rin kasi makita si Edward. Sige, maghahanda na ako. May aayusin lang ako sandali. Pagkatapos ng paghahanda, lumabas na kami ng inuupahan naming apartment. Nag-abang na kami ng masasakyan pabalik ng ospital. Dito naman sa lungsod, kahit anong oras ay may mga masasakyan naman. Kaya di rin nagtagal nakasakay na ulit kami ng taxi. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating na kami sa ospital. Parang may pakpak ang aking mga paa na nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Edward. Ganun na lang ang gulat ko sa nadatnan. Edward, gising ka na? Salamat naman, nagising ka na rin. Kung alam mo lang ang sobra naming pag-aalala sa'yo, lalo na si Anita. Kung alam mo lang na halos mabaliw-baliw ako sa paghihintay kung kailan ka magigising. Lolo, kailan pa siya nagising? Kaninang hating gabi lang.
Nagulat na lang ako bigla nang makita ko na tumatayo siya. Hindi pa nga lang siya nakakapagsalita. Lolo Tiago, may pumunta na bang doktor dito? Tinignan na ba nila ulit si Edward? Oo, iha. Ang sabi ng doktor, himulang umayos na ang lagay ni Edward. Napaiyak na lang ako sa labis na kaligayahan. Sa wakas ay nagising na rin si Edward. Kaagad kong tinawagan ng mga magulang niya at ipinaalam ang magandang balita. Napuno ng iyak at tawa ang kwarto ni Edward. Hindi namin namalayan ang takbo ng oras. Naistorbo lang ang masayang sandali namin nang biglang tumawag ang mga magulang ni Beatrice. Ipinaalam na wala na si Ate Melissa at Rafael. Natagpuan nila ang katawan ng dalawa na tila sinasakal ang isa't isa at may mga matitinding pasa. Matapos marinig ang balita, hindi man lang ako nakaramdam ng lungkot, kundi gumaan pa ang loob ko. Dahil hindi kailangan ng mundong ito ng mga taong katulad nila. Nagkatinginan na lang kami ni Beatrice, habang si Edward at Lolo Tiago ay nakatingin lamang sa amin. Mamumuhay na tayo ng mas payapa ngayon, Anita. Sa wakas, nakaganti na rin tayo. Wala na sila. Nawalan man ako ng tunay na kapatid. Natagpuan ko naman ang tunay na nagmamahal at ang tunay na naging kapatid sa akin. Ikaw yon, Beatrice. Maraming salamat sa lahat. Walang anuman. Alam ko na mali ang ginawa natin. Pero hinding-hindi ko pagsisisihan ang ginawa natin. Tama ka. Ngayon, nabawasan na ang mga demonyo sa lupa at tuluyan na silang nasa impyerno. Niyakap na lang namin ni Beatrice ang isa't isa na siyang ipinagtaka naman nila Edward at Lolo Tiago. Sinabi ko na lang sa kanila na nalulungkot at masaya kaming dalawa dahil sa nangyari. Kunwari pa kaming umiyak para hindi kami mahalata. Masama na kung masama, pero walang bahid ng pagsisisi akong nararamdaman. Nabigyan ko na ng hustisya sila Mama, Papa at si Edward, pati na rin ang sarili ko. At yun na mas importante ngayon. Hindi ko iminumungkahi na gawin niyo ang ginawa ko. Hindi madali ang pangkukulam sa kapwa natin. Ngunit nais ko lang sabihin sa inyo na huwag maging masama sa kapwa-tao. Kung ayaw niyong ibalik nila to sa'yo, matuto rin tayong lumaban sa buhay at huwag magpaape sa mga masasamang tao na walang ibang alam gawin kundi ang sundin lang ang sariling kaligayahan kahit pa ikapapahamak ito ng iba. Naway maging paalala ang kwento na ito sa inyo na maging mabuti sa kapwa, kapatid, kaanak, magulang, kaklase, kasintahan o kung ano pa man sila sa'yo. Dahil babalik at babalik ang karma sa'yo. At para sa akin, handa akong tanggapin ang karmang darating sa akin. Dahil sa pinaglaban ko na hustisya. Wakas. Pagbabayarin